Tiyan. Sobrang sakit. Parang manganganak na. Buwisit na batang babae. May malaking tiyan. Siguradong hindi makakalayo. Hanapin mo ng mabuti ang tao ng pamilyang Gu. Naghihintay pa ng kanyang inunan. Nasaan siya? Nandito lang siya kanina. Siguradong nandito siya. Hanapin mo ulit, Tara. Kung sa mundong ito, talagang may mga Diyos. Pakiusap. Pagpalain niyo po ang aking anak. Talaga namang ipapanganak ko ang anak dito. Sandali lang, parang naririnig ko, boses ng bata. Ay naku, batang babae. Sinasabi ko na nga saan galing. Umiiyak na bata. Akala ko'y mga ligaw na anak sa iyong tiyan. Tiyo, tiya, pakiusap kayo. Patawarin niyo na ang anak ko. Maghanap ng paraan para mabuhay. Huwag nang makipag-usap sa kanya, dahil naglakas loob kang ipanganak ang batang ito ng lihim, dahil sinira mo na ang plasenta. Kaya't mas mabuti, na ibenta na lang kayo, lahat. Anong bagay? Suntok na bata, tumayo ka dyan. Sandali lang. Inay, mahalagang lugar ng budismo. Tumahimik ka. Huwag ka nang magpatuloy, magpasalamat ng maayos. Nagmamalimos kami sa inang Diyos ng mga anak, na pagpalain ang aming pamilya, Gu, na huwag maputol sa iyong mga kamay. Kung talagang may silbi ang bodhisattva na ito, matagal nang naging paaralan ng mga bata ang aming tahanan. Tingnan mo ang iyong sarili, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa inyo, Gu, mahirap na mga jin ng supling. Ganito ba ako? Hindi ko naman kasalanan to. Problema ito ng jin. Tingnan mo ang anak natin. Sa opisina niya, lahat ng isda sa aquarium ay lalaki. Kaya ba niyang palakpakan ang isang kamay? Bakit hindi pa tayo magmadali? Magdasal kay Bodhisattva. Narinig ko na ang Diyosa ng mga bata rito. Ay napaka-epektibo. Isang pagdako, isang sigurado. Dako, dapat talagang dako. Kulangan ang mga handog na ito Sasangguniin ko ang ibang tao na magdala nito. Santo sa itaas. Hindi ka dapat na anak si Gu Hansheng. Walang supling sa loob ng maraming taon. Matigas ang ulo. Kung maaari, pwede bang pakiusap? Ibigay sa akin ang batang ito. May dumating na asawa at anak. Pakiusap, pakiusap. Double happiness. Ay naku, nanay. Anong ginagawa mo? Anak, yung mole sa liig ng batang ito. Kasing-kasing mo pareho. Tunay na nagpakita ang bodha. May supling na ang pamilya ko. Ay, nasaan ang manugang ko at ang maliit kong apo? Saan sila nawala? Tingnan ko kung paano ko sila aayusin kapag umuwi ako. Nasaan si Taozhai? Di ko alam. Maghanap na lang. Hindi ba't sinabi mong bantayan siya? Maging masunurin ka, baby. Huwag na huwag kang maingay. Kung mahuli tayong muli, tapos na tayo. Tumingin ka roon. CJ. Hey, sino ka? Sino ang may lakas ng loob na humadlang sa akin? Yung Ginoong Gu. Kailan? Naging ganito ang mga gawain ng pamilya Gu, na may mga taong nangahas na makialam. Maling akala. Ay, Ginoong Gu, talagang lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Ginoong Gu, bakit hindi ka pa nagmamadaling habulin sila? Yung mag-ina kanina. Nanay, maaari bang huwag kang basta-basta manghanap ng babae at bata, at ipilit sa akin? Nga, yung bata pareho ng birthmark mo. Baka nga anak mo siya. Sobrang malayo na ng sinasabi nyo. Anak mo ba siya? Malalaman natin mamaya. Tatay, nanay, kung talagang gusto ninyong magkaanak, hindi ako tutol. Muling magkaanak kayo ng isang bunso. CJ, kung gusto ninyong mag-imbestiga, gawin ninyo. May trabaho pa ako sa kumpanya. Uuna na ako. Tumigil ka, hanggang hindi pa lumalabas ang resulta. Huwag kang aalis kahit saan. Cheng Meng. Agad na umuwi. Ibigay ito kay Yi Chen. Ayusin. Banal na banal na banal. Lumabas na ang resulta. Ano?
Yung batang iyon talaga ang anak ko. Maliit. Ano? Yung batang iyon talaga ang anak ko. Ano? 79.9. Asawa. Sa wakas, may anak na ang pamilya Gu. Sa kalagayan ng pamilya Gu, malaki ang posibilidad na ang batang ito ay ang ika-18 henerasyon ng pamilya Gu. At ito pa, ang pinapangarap nating apo na babae. Sa pamilya namin sa loob ng isang siglo, ang nag-iisang prinsesa lang. Paano ako magkakaroon ng anak na babae? Noong gabing iyon, ininom niya ang gamot, nawawala ang malay. Siya kaya. Hello po, padala ng pagkain. Bukas. Magandang araw. Hindi ako nandito para dyan. Hindi ka ba nandito para maging gamot ko? Ikaw, bitawan mo ako. Hindi ako. Wala akong pakialam kung sino ka. Sabihin mo sa kanya. Pinakamainit na ayaw ko ang may nagmamanipula sa akin. Ako. Umalis ka. Tagahatid. Hindi ito tagahatid ng matinding pampalibog sa mga gumagamit ng tradisyonal na gamot sa loob ng kalahating oras. Kung hindi tungkol sa mga bagay ng lalaki at babae, malaki ang posibilidad ng delivery rider na mamatay dahil sa organ failure. Delivery rider, magpapadala na ako ng isang malinis na babae ngayon. Huli na ang lahat, basta makaligtas lang siya. Yuan. 10. 4. Boss. Boss. Baby. Mama, patawad. Habang hindi mo alam kung sino ang tatay mo, at nagpasya kang isilang ka, ng buong puso mong walang alam. Mula ngayon, tayo na lang ang magiging tanging mag-anak natin. Kuya, nahanap na namin sa templo. Walang natagpo ang babae na may bata. Siya sa atin ang buong lungsod. Isara ang lahat ng paliparan at istasyon ng tren. Walang makitang tao. Walang sinuman ang makakalabas sa lungsod. Tama lang, Tian. Kikita ang mama para sa gatas mo. Tao. Yoliang Quechuang Center. Magpatuloy sa paghahanap, gusto kong makita ang tao, na buo at walang sira. Miss, anong nangyayari sa delivery guy na ito? Ang tagal mong maghatid. Ayaw ko na ng delivery na ito. Hindi. Miss, tingnan mo, talagang hindi ako nalate. Ako. Sabi ko na, gusto kong mag-refund. Bakit ka umiiyak? Nakakainis na. Lumabas para mag-deliver ng pagkain, may kasama pang pasanin. Hindi nakakapagtaka kung bakit mabagal ang delivery. Huwag kang umiyak araw-araw. Walang masama. Ginoong Ginang. Narito ang iyong order. Hindi ko naman naitaboy o nalampasan ang oras. Talagang hindi ito tugma sa mga hinihingi para sa pag-urong ng order. Paano? Sabi ko na, ayokong kumain ng ganito mong pagkain. Habang naghahatid ng pagkain, habang inaalaga ang anak, kain ng mahirap na naghatid, naiinis ako. Anong magagawa mo sa akin? Kung tatanungin mo ako, kung wala kang pera, wag nang magkaanak. Ikaw, ama ng bata. Siguro, isang manggagawa sa tabi ng construction site, di ba? Ang batang ito ay sumusunod. Kayo mga ganitong magulang, talagang malas. Hindi ko pinapayagan na ganyan ang sabihin mo tungkol sa anak kong babae. Kung may kakayahan ka, tawagin mo ang iyong manggagawa sa bukiri na asawa para suportahan ka. Walang kakayahan, kaya't bilisan mo at ayusin ang mga gamit mo. Lumayas ka.
Kung hindi, mag-ingat ka at ireklamo kita. Ano ang ginagawa ninyo? Kapatid Hansheng. Jian Ran, kung gusto mo, ang ugali ng prinsesa mo, ay umalis ka na sa pamilya mo. Ito ay tungkol sa Gyu. Si Hansheng. Ako rin. Ginagawa ko rin ito para sa Gyu Group. Para sa kanilang reputasyon. Sinasabi mo ang tungkol sa delivery guy. May dalang bata na nagde-deliver ng pagkain. Amoy gatas. Ang sama ng pakiramdam. Cheng Ming, wala nang kailangang hanapin na life assistant. Pakiusap na ipaalam sa kanya. Bukas ay pumasok siya sa Goose. Bata, ano? Pinapunta ako para maging personal assistant ni Guzong. Hindi pwede. Wala akong magagawa. Buwan ng sahod 30,000. Agad na makapasok. Wala akong problema. Basta't hindi nakakaapekto sa trabaho. Maaari mo ring dalhin ang anak mo sa opisina. Ang ibig mong sabihin, maaari kong dalhin ang aking anak na babae sa trabaho. Ang anak na babae ni Ginoong Gu ay halos kasing edad ng iyong anak na babae, kaya magkakaroon ng ilang tungkol sa trabaho ng maliit na Ginoo. Basta't magtrabaho ka ng mabuti, hindi ka pababayaan ng Gu. Mag-relax ka lang, sisikapin kong alagaan ang maliit na Ginoo. Ituring mo siyang sariling anak na babae. Huwag kang mag-alala araw-araw, kahit walang tatay. Basta may nanay ka, sisiguraduhin ng nanay na hindi ka magpapahuli sa iba. Tao Lu, tama ba? Sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin na si Han Shengji ay tinanggap ka sa Gushai, ay may espesyal na pagtingin sa'yo. Kung mayroon kang mga hindi angkop na iniisip sa kanya. Ginoong Gu, Assistant Cheng, Brother Han. Hindi kita palalampasin. Yung inasikaso mong tao kahapon, pumasok na ba ngayon? Sinasabi mo ba si Tao Zhai? Pumasok na siya, kasama ang anak niya araw-araw. Tao Zhai. Cheyan Chen. Maganda ang pangalan. Ang batang babae ay sobrang cute. Gusto ko tuloy magkababae na rin. Sa tingin ko, mas cute pa rin ang anak kong babae. Tapos na, hindi pa bumabalik ang batang ito. Nararamdaman ko na parang, nagiging alipin na siya ng anak. Sabihin mo kay Assistant Tao, na ihanda ang lahat ng bagay, na maaaring kailanganin ng batang ito, ng maraming kopya, kailangan ng pinakamaganda, pupunta ako pagkatapos ng meeting. Hintayin siyang matapos pumili. Pahintulutan mo rin siyang magdala ng isang set para sa kanyang anak. Siyam na daang iba't ibang brand ng stroller. Ilang iba't ibang bansa. Premium na gatas. Assistant ni Cheng. At itong mga boteng panggatas. Kailangan pa bang maghanda ng libo-libong piraso? Kasi may isa zero bibig na kailangang pakainin. Kahit anong gawin, hindi maubos. Lahat ng tatak na mabibili sa merkado. Nandito na lahat. Sabi ni Ginoong Gu. Basta't sa tingin mo, ay angko para sa bagong silang. Lahat ay itabi. Mukhang si Ginoong Gu ay isang slave ng anak na babae. Hindi ko alam kung araw-araw ay may tatay tayo. Magiging ganito rin ba siya kabait? Araw-araw. Assistant Tao, ang anak mo ay sobrang cute, nakakagaan ng loob. Ang batang ito ay napakaganda. Ang kanyang ama, tiyak na isang gwapo, di ba? Dapat nga, ang gwapo, di ba? Anong silbi ng pagiging gwapo? Dalawang tao sa ibaba ng lipunan, na ipinanganak, nakasalalay na sa simula, na magiging basura sa lipunan. Araw-araw. Umiiyak, nakakainis. Tao Zhai, dinala mo ang bata sa opisina. Sobrang nakakaapekto ito. Sa trabaho ng lahat, di ba? Jian Ran, ano man ang sabihin mo, ayos lang sa akin. Pero huwag mong maliitin ang isang ina para sa kanyang anak. Hanggang saan ang kaya mong gawin? Nakakatawa. Walang problema araw-araw. Huwag umiyak. Pwede ba kitang yayakap? Pasensya na. Kung amoy pabango ka. Siguro hindi pwede. Araw-araw, mayroon siyang likas na sakit sa puso kapag naamoy ang usok at pabango. Madali siyang magkasakit. Walang anuman. Sobrang kawawa ng bata. Bukas, tiyak na hindi ako magpapaamoy ng pabango. Assistant Tao, pumunta ka na at tingnan mo. Baby, medyo hindi siya maganda ang pakiramdam. Ano? Ginoo, araw-araw, huwag mong takutin si Mama. Tao Zhai, ito ang mangyayari sa'yo dahil sa akin. Tuloy mo lang araw-araw. Mabilis na dadalhin ka ni Mama sa ospital.
Bibig. Bibig. Sa. Boss. Asistente Tao at ang anak niya. Kapatid na Hang Sheng. Sabi ko na, ang nanay na iyon maraming problema. Hindi matanggap. Tingnan mo, kakasama lang niya ang anak. Nagtatrabaho ng kalahating araw. At umuwi na sa ospital kasama ang anak. Anong itsura nito? Anak niya, kumusta na? Mukhang ganoon nga. Isang congenital heart attack. Dinala ni Taozi siya sa ospital. Bakit ang anak niya ay tulad ko? May congenital heart disease din. At pareho pa silang edad ng anak ko. Hindi ba? Nag-aayos ng sasakyan papuntang ospital. Kapatid Han Sheng, dati hindi ka ba? Pinakamainit ang ulo sa mga hindi profesional. Jian Ran. Mabuti pang ipagdasal mo na. Maging ligtas sila ng kanyang ina. Hindi naman siguro talaga nagustuhan ni Han Sheng. Yung bagong panganak na, nanay, di ba? Doktor, pakiusap, tulungan mo ang anak ko. Hindi maganda, mukhang hindi na siya makakayanan. Maghanda na para sa operasyon. Boss, dahan-dahan lang po. Bakit? Bakit sobrang sakit ng puso ko? Doktor, ako, kamusta na ang anak ko? Kailangan ng bata ng dugo ngayon. Ngunit siya ay may gira-negative na dugo. Ang dugo sa ospital ay hindi sapat. Pumunta ka sa broadcasting room ng ospital. Gamitin ang broadcast para maghanap ng mga may gira-negative na dugo. Kailangan maging mabilis. CJ. Doktor, please na. Tulungan mo ang anak ko. Basta't kaya mong iligtas ang anak ko. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Tumayo ka muna. Umakyat na tayo. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin, okay? Maniwala kayo sa amin. Urgenteng hanapin ang blood type na A-negative na mabuting tao. May isang pasyente sa operating room. Isang sanggol na wala pang isang buwan. Naghihintay ng operasyon. Sinasabi ng radyo na, anak na babae ni asistan tao. Boss, hindi ka ba A-negative na dugo? Boss, kung malaman ng matandang ginang na nag-donate ka ng dugo sa iba, siguradong papatayin ako. Tumahimik ka. Ako ay may iri-negative na dugo. Gamitin mo ang akin. Agad akong gagawa ng pagsusuri ng dugo. Nasa proseso ng pagsusuri ng dugo. Kumusta? Gino, hindi ba ito isang kalokohan? Hindi pwedeng magbigay ng dugo sa mga direktang kamag-anak. Paano mo magagawa ito? Kaya. Noong gabing iyon, siya ang babae. Araw-araw siya ang aking anak na babae. Maliit, 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 maliit. Hindi pwedeng magbigay ng dugo sa mga direktang kamag-anak. Anong sinasabi mo? Kaya. Noong gabing iyon, siya ang babae. Araw-araw, siya ang aking anak na babae. Araw-araw. Huwag kang mag-alala. Kung hindi kailanman, mapapatawad ni mama ang sarili niya. May dugo ka, nakatulad ng sa kanya. Kung nandyan siya, baka mas kaunti ang pagdurusa mo. Kayo. Sabi ko na nga hindi ako nagkamali, di ba? Taos Hai, lumaki ka na kumakain sa bahay namin. Kahit saan ka magpunta sa mundo, hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. Bitawan niyo siya. Ikaw lang ang may ganitong sitwasyon. Hindi pa nga alam kung sino ang ama, kung kanino ang batang ito. Magpakatatag ka. Dito tayo sa ospital. Pinapakiusapan ko kayo, huwag magpasaway. Kung gagawin niyo man ang anuman, pagtatawag ako ng tao. Sige, tawagin mo nga, kami ang iyong tunay na tiyuhin. Tunay na tiyahin, kahit na dumating ang pulis, kailangan pa rin kitang hikayatin na bumalik sa amin. Sabihin mo nga, ano bang masama sa pamilya ni Wang? Walang may ayaw sa iyo. Nanganak ka na. Nakapili na kami ng araw ng kasal. Matagal kitang inalagaan mula pagkabata. Hindi ba't ang hinihintay ko ay ang araw na ito? Ngayon, kahit napipiliting kitang ikadena, kailangan kitang ibalik sa akin. Hindi ako babalik kasama kayo. Magpasensya na, wag na kayong umasa. Ayaw mong sumuko, di ba? Kung ganoon, palitan mo siya. Huwag. Ibigay niyo siya sa akin. Basta ibalik niyo siya sa akin. Susunod ako sa inyo. Kung hindi, walang sinuman sa atin ang makikinabang.
Kung maglakas loob kang gumawa ng anumang kalokohan, ako si Duxie Ulan, maraming paraan ako para ipakita sa iyo, bata, na makikita mo ang iyong mga magulang. Sige na. Magsimula ka ng umuwi. Si Ginoong Wang, handa na ang mga regalo sa kasal. Ngayon, kulang na lang ang tao. Tara na, tulong. Taos Hai. Nasaan na yung mga tao at bata dito kanina? Kakaalis lang ng mga pamilya nila. Sabi, wala nang pag-asa. Tulungan mo ako. Hello, gusto ko sanang magtanong. Yung kwarto kanina doon. Chen. Hugh, Shan, Xiao, tulungan mo ako. Tumatakbo ka na, Laoli. Magandang araw, guro. Pwede bang magtanong, may nakita ka bang isang babae na may hawak na isang sanggol na mga isang buwan? Wala. Guro. Zaigang, nasaan ang asawa ko? Nandito. Huwag kang mag-alala. Magbabayad tayo ng sabay. Basta't nandyan na ito. Agad akong maglalagay ng takip at isusunod kita sa kama. Huwag. Kailangan mo munang suriin ang produkto. Halika. Sige, suriin mo lang. Kahit na sinabi niyang siya ay nanganak na. Hindi ito nangangahulugan. Mabuti ba siyang manganak? 1 buwan lang, 1 buwan. Tiyak na makakapagbigay kayo ng malaking sanggol na lalaki. Aking magandang manugang. Huwag mo akong hawakan. Ano bang nangyayari? Isang beses bang sinabi na anak niya ang batang ito? Hindi ka ba makikipag-ugnayan sa kanya? Hindi ba't kailangang alagaan ko pa siya sa hinaharap? Kung anak siya ng ibang lalaki? Hindi. Hindi ko mapagkakatiwalaan. Anong ginagawa niyo? Kung susubukan niyo man akong gambalain, sinasabi ko sa inyo. Araw-araw. Boss, nakita na ang surveillance. Yung sasakyan kanina ang kumuha sa kanila. Tulungan niyo ako. Ipagbigay alam sa lahat. Ihatid ang ginang at ang maliit na dalaga pa uwi. Huwag kang mag-alala, Lao Wang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ng mabuti ang sinseridad ng aming pamilya. Huwag. Ngayon, pipigilan kitang mawala ng pag-asa. Huwag. Itigil mo. Bitawan mo ang anak ko. Tigil. Bitawan mo ang anak kong babae. Huwag mong galawin ang tao ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Ginoong Gu, pakiusap, patawarin mo ako. Tian, aking Tian. Nandito ako. Walang makakaangkin sa aming anak na babae. Ako ito. Yung Ginoong Gu, wag po. Nadaya ako ng mga babae. Yung bata, hindi niya alam kung sino. Yung masamang lalaki sa labas. Siya ay parang 1,000 tao. Sa mga tainga ng aming leader, hindi pwedeng marinig ang dumi. Kung sasabihin ko, ako si Gu Hansheng, yung masamang lalaki na yun. Ito. Araw-araw. Huwag kang matakot sa nanay. Dahil sa kakulangan sa dugo sa puso. Cheng Meng, doktor ba? Malapit na ang doktor. Pakiusap. Taos Hai, hindi lang si Tian ang anak mo. Siya rin ang anak ko. Maniwala ka sa akin. Hindi magkakaroon ng masama si Tian. Dumating na ang doktor. Taos Hai. Cheng Meng, ihulog mo ang mga taong ito sa lugar na hindi makikita ng aking asawa. Naiintindihan. Magaan siya. Ngunit sa sandaling ito, mabigat ang aking balikat. Hindi ko rin alam. Huwag. Paano ka naging asawa at ama? Alam mo ba, ang pagbubuntis at postpartum ay para sa kalusugan ng babae. Pangalawang pagkakataon. Kasalanan ko ito. Doktor, ano ang dapat nating gawin ngayon?
upang mapabuti ang kanyang kalusugan. Ang pagpapabuti ng kalusugan ay isang pangmatagalang proseso, lalo na dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa panahon ng pagbubuntis, kung hindi dahil sa matagal na malnutrisyon, itong panganganak, hindi naman siya nagpagaling. Mula ngayon, kailangan ang kanyang katawan at ang kanyang postpartum recovery ay dapat maayos na maipagplanuhan. Pagplanuhan, basta't mabuti kay Zai. Ipapasa natin lahat. Yung pagbubuntis niya, parang pagdaan sa pinto ng kamatayan. Si Zai ay willing na alagaan ang pamilya namin at magdalang tao para sa amin. Sa buhay ko, ang anak na ito ay tinanggap ko na bilang anak na babae ko. Ayusin mo ako ng pinakamagaling na nutrisyonista sa buong mundo at isang postpartum recovery specialist. Isang oras na karne, gusto kong makita silang handa sa bahay. Ganito ang isang napakapayatang babae na parang mababasag kapag hinawakan. Nanganak siya ng isang bata para sa akin. Chian, Zai. Walang takot si Zai. Nandito ang mama. Nauuhaw ka ba? Uminom ka ng tubig. Tatay, nanay, huwag niyong takutin siya. Sila ang mga magulang ko. Wala silang masamang intensyon sa iyo. Anong ginagawa mo? Ginoong Gyu. Si Chian. Kamusta na si Tian? Araw-araw walang nangyayari. Ngunit, kailangan pa niya ngayon na manatili sa inkubator. Kapag natapos na ang obserbasyon, agad akong magpapadala ng tao para kunin siya. Hindi pwede. Kailangan kong makita siya ng aking sariling mata para makapagpahinga ako. Hindi pwede. Sabi ng doktor, hanggang hindi matapos ang gamot na ito, hindi ka pwedeng bumangon. Totoo, okay na ako. Pakiusap, nananawagan ako. Dalhin mo lang ako para makita siya. Tumingin lang ako sa kanya mula sa malayo. Ang mga gastusin sa medisina namin ni Tian. Hahanapan ko ng paraan para maibalik sa iyo. Ginoong Gyu, ilagay mo ako sa lupa. Hindi ba't gusto mong makita si Tian? Meron akong dalawang pagpipilian para sa iyo. O yakapin kita papunta doon. Oh, sige, ipagpatuloy mo lang ang pag-inom ng gamot. Araw-araw nandito si Mama. Nakita mo ba? Nakita siya. Ayos na, huwag ka nang tumingin. Bumalik na ang dugo. Kamay. Oh. Pindutin. Oh. Ayos na. Magpatuloy kayo. Kaya ko na ito mag-isa. Sa tingin mo, ang ginagawa ko ngayon ay sa ngalan ng iyong boss. Ako, may anak kami. At ako, ay ama ng iyong anak. Ganito ang katotohanan, at ganito rin sa hinaharap. Kailangan mong dalhin si Tian. Kukunin mo ba siya mula sa akin? Araw-araw, hindi siya akin. O anak ka lang mag-isa. Siya ay anak natin. Dapat kasama si Tian ang mommy at daddy. Nakatira silang magkasama. Ang ibig mong sabihin ay, dalhin si Tian. Sama mo akong umuwi. Dapat ay, responsable lang siya para sa bata. Kailangan din ni Tian ng isang tatay. At least may nag-aalaga. Hindi na kami mag-aalala sa sakit ni Tian. Tapos na ang observation ng baby. Sino ang mga magulang ni Tao Tian? Ako ang kanyang ina. Ito ay ang lugar na tatahanan natin araw-araw. Halika. Sabi ng doktor, masama sa katawan ang buhatin ang bata. Tara na, nandyan na ang lahat sa loob. Lahat. Ay hindi ba si Jian, Gu at si Gyu? Magandang araw, Yanni. Tara na. Mga Ginoo, siya ay ang aking asawa, si Gu Hansheng. Sabi niya ako ang kanyang asawa. Naman, tuwing uwi sa bahay, kailangan ng tamang pagkakakilanlan. Yung hawak kong ito ay anak ko, si Gu Hansheng. At siyang perlas ng aming pamilya.
Sana po ay magkaisa kayo. Sa hinaharap, alagaan sila, gaya ng pag-aalaga mo sa akin. Zai Zai. Lahat ng ito ay para sa pamilya. Mga kamag-anak ng pamilya. Sa hinaharap, magiging isang pamilya na tayong lahat. Tama. May kailangan ka bang tulong? Huwag mag-atubiling sabihin sa pamilya. Ikaw na ang may bahay ng pamilya. Ikaw ang masusunod. Kung hindi, hayaan na munang maupo ang lahat. Mga ginoo at ginang, maupo na kayo. Ayan, Gyu. Ah. Tawagin mo akong mama. Mama. Tatay. Ay. Naghihintay ako sa salitang mama. Talagang mahirap ang paghihintay na ito. Dito. Ito ang bayad ni Dad para sa iyong pagbabago ng isip. 3 piraso lang sa buong mundo. Limitless black card. Dad. Hindi pwede. Hindi ko ito matatanggap. Ito ay ibinigay ni Mom sa iyo. May isa pang piraso. Talaga, hindi ito pwede. Nanay. Gamitin mo ang akin. CJ. Ang sariling asawa dapat alagaan. Ating ito, ibinigay kay Tiantian. Hawak ni Tiantian ito. Ako, gusto ko lang ibigay sa iyo ang card. Ngayon maraming tao dito. Pag uwi mo sa kwarto mamaya, bahala ka na. Sige ba? Ako, hindi. Gusto ko lang. Anong nangyari sa'yo? Bakit ang pula ng mukha mo? Wala yan, ma. Kumain lang ako ng masyadong mabilis. Halika. Dahan-dahan lang uminom. Huwag magmadali. Palagi ka bang gutom din? Gutom na. Ito pa rin ang sinabi kahapon. Naayos na. Sa ilalim ng pangalan ko, may 10 kumpanya. Si Gu Hansheng ba? Mukhang tunay nang nagbago na ang pamilya Gu. Pagpalain, siguro magiging mabuting ama rin siya. Sige na. Pwesto. Oras na. May asawa at anak na babae ako. Panahon na para matulog. Tapos na tayo ngayon. Tatay, Mama, kailangan matulog na kayo araw-araw. Magpahinga na rin kayo ng maaga. Huwag naman mapalampas. Ang pagtulog ng aming mahal na apo. Dali, dalhin niyo na siya sa pagtulog. Ah, tama. Kapag natutulog ang batang ito, kailangan ng mga magulang magpasaya para makatulog, para mahimbing ang tulog. Noong maliit pa si Hansheng, kasama ko at ni nanay ang nagpapatahimik sa kanya. Kaya namin yan, yung mga magulang. Sige, matutulog na tayo. Aayusin natin si Tian para matulog. Sige na. Ang ganda ng match nila. Sa hinaharap si Hansheng, hindi na mag-iisa, kundi isang pamilya na 3. Ay, asawa. Tayo dalawa ay bagay na bagay. Matulog. Malungkot na boses. Salamat sa iyo para sa akin at kay Tiantian, na inihanda mong silid, at sa mga bagay na ito. Pinapakalma si Tiantian upang makatulog. Kaya ko na mag-isa. Hindi na maaga. Magpahinga ka na rin. Ikaw, tulungan mo akong tanggalin ito. Wala na akong kamay dahil sa pagbubuhat kay Tiantian. At saka yung buttons ng kamiseta. Kung hindi, ibigay mo sa akin si Tiantian. Bumalik ka sa kwarto mo. Pero, ito na ang kwarto ko. Kwarto mo. Isa lang ang kama dito. Paano tayo matutulog 3? Malaki ang kama, kasya 3 tao. Sa hinaharap, ito na ang magiging kwarto natin. Hindi. Madalas matulog ng maingay. Makakaapekto ito sa iyong pahinga. Para sa atin dalawa, maghanda ka lang ng isang kwarto na pwedeng gamitin. Kakatapos mo lang marinig ang sinabi ni Mama. Maliit na bata, kailangan matulog kasama ang mga matatanda para makatulog ng mahimbing. Tuwing gabi, palaging nag-iingay. Ipinapakita nito na mababa ang kalidad ng kanyang tulog. Sa susunod, kailangan niyang doblehin ang tulog para makabawi. Iyan, tao. Mayroon pang 5 minuto, bago dumating ang sanggol. Oras na para matulog. Kung hindi na siya matutulog, hindi na siya lalaki.
Ako. Pupunta ako para magpalit ng diaper araw-araw. Hindi kaya niyang gawin iyon. Taozhay, nababaliw ka ba? Siya ay si Gu Hansheng. Kayo ay araw-araw lang na mag-ama. At nanay, iyan lang. Isang pamilyang tatlo, ay naranasan ko na ang ganitong pakiramdam. Huwag kang umiyak araw-araw. Uminom tayo ng gatas. Huwag nating gisingin si mama, okay? Ang pinakamahalaga ay ang tiyakin ang kanyang tulog. Ngunit sinasabi ng realidad sa atin, walang ina na nagkaroon ng anak, makakatulog ka ng tuloy-tuloy. Yung taong ginising ng anak sa gitna ng gabi, laging ina ang ganito. Tuwing gabi, hindi ka ba umiiyak kagabi? Ako mismo, nakatulog ng buong magdamag. Akala ko siya yun. Muli na namang humahawak ng walang kaalaman. Swerte. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Talagang anak ko ito. Araw-araw ba tayong nagugutom? Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Nandito ang mommy mo. Mom, mag-feed ka na. Yung si Gu Hansheng. Gusto kong magpasuso. Oh. Sige, ikaw na. Hindi ako manonood. Anong nangyari? Walang anuman. Araw-araw na natutuklaw ng hindi sinasadya. Natutuklaw. Ganito ang gatas ng ina. Ah! Tapos na ako. Pakalingin mo na. Natutulog na si araw-araw. Taozhay. Sa hinaharap, pakakainin natin si Tiantian ng gatas na formula. Nababahala ka ba na hindi sapat ang gatas ko? Mag-alala ka lang. Magpapalabas ako ng maraming gatas. Hindi ako nag-aalala na hindi sapat ang gatas ni Tiantian. Nag-aalala ako. Pasensya na. Medyo nagugutom ako. Tara, kumain tayo. Aynan. Zai, tingnan mo. Anong pakiramdam ng kindergarten na ito? Sa tingin mo ba ay bagay ito para sa aming munting prinsesa? Mama, gaano pa siya katanda? Bibili muna tayo. Halika. Hindi kaya lahat ng ito ay Zai. Ito ay para sa iyo at sa iyong ina na inihanda para kay Tiantian. Isang maliit na bagay. Ikaw na muna ang mag-ingat nito para sa kanya. Ito ay tinatawag na maliit na bagay. Kindergarten, mall, ice skating rink, amusement park, even has children's food city. Mom, could this be too exaggerated? Not exaggerated. Lahat ng ito ay kapaki-pakinabang. Inaalagaan namin ang pamilya sa loob ng maraming taon.
Nakuha namin ang araw-araw ng isang maliit na prinsesa. Walang anuman ito. Sa hinaharap, ang buong pamilya ay kanya na. Mama, pwede bang unahin na kumain ang asawa ko? CJ, kumain muna tayo. Tara, kumain. Magandang araw po, Ginoo. Ako si Ginoong Gu. Nagtalaga ako ng espesyal na tao para sa iyo, na mag-aalaga sa iyong katawan, mula ngayon ang iyong pagkain, at pagbawi pagkatapos ng panganganak, ay ako na ang bahala. Ito lahat, ay gawa sa mga halamang gamot na inihatid ngayon, gamit ang air freight. Subukan mo. Hindi na kailangang maging ganito kahirap. Lumaki ako sa bukirin mula pagkabata. Marami na akong naranasang hirap. Ang mga magagandang pagkain na ito, ay nasasayang lang. Sapat na sa akin, ang 2 manto sa umaga, kung hindi ka kakain. Kailangan ko nang ipasok sila sa basura. Kakain ako. Zai, sobrang payat mo. Kailangan mong kumain ng marami. Magpabawi ka. Walang problema, ma. Sanay na ako sa mga taon na ito. Huwag mong isipin na payat ako. May lakas ako. Noong dati, sabay kong binubuhat si Tiantian. Sabay-sabay na nagdadala ng 30 pagkain. Sisi ng batang ito, nagumpisa at iniwan ako. Kung naisip ko kayong dalawa noon, hindi sana ako nagdusa ng ganito. Kasalanan ko ito. Pwede mo bang kunin si Tayan at ako pabalik? Lubos na akong nagpapasalamat. Zia. Pagkatapos kumain, dadalahin kita sa mall para mamili. Pumili ka ng mga bagay na gusto mo. Gamitin ang credit card ng asawa mo. Araw-araw, hayaan mo si Hansheng na nandyan sa bahay. Wala kang dapat ipag-alala. Nanay, ako, gusto kong pumasok sa trabaho. Pwede ba? Magtrabaho. Ako'y isang manugang na nag-aalaga sa pamilya. Hindi dapat magdusa ng ganitong hirap. Dito ka na lang sa bahay. Gawin mo ang gusto mo. Zai, kailangan mo na namang pumasok sa trabaho at alagaan si Tiantian. Napakahirap niyan. Masakit yan sa puso ng nanay. CJ, totoo ba? Basta't kumain ka ng maayos. Ano man ang gusto mong gawin, okay lang. Kumakain ako. Hindi ba't sinabi sa harap ng kanto? Ihihinto mo ako rito. Paano kung makita ako ng iba? Tao Zai, ganoon ba ako kakahiya? Ang kahiya-hiya ay ako. Hindi naman talaga ako si Gunianggu. Kapag lumaki na si Tiantian, ang sinasabi kong Gunianggu ay matatapos na. Sa halip na ipaliwanag, sa lahat sa oras na iyon, mas mabuti pang simulan na walang nakakaalam. Basta't gusto mo, maari kong ipaalam sa buong pamilya Gu na ikaw ang aking asawa. Ako ang nanay ng anak kong babae. Sandali lang. Talagang gusto kong magtrabaho ng maayos. Ang relasyon natin, hindi nakakatulong sa aking pag-unlad sa trabaho. Tama ba? Kapatid Hansheng. Kapatid Hansheng, bakit parang ikaw? May tao sa loob ng sasakyan. Han. Kailangan kong mahanap kung sino ang babae sa sasakyan ni Hansheng. Hindi ka pa bumangon. Paalam, Ginoong Gu. Nanay, ngayon araw, dadalhin ko na. Hindi pa ba kasal si Gi? Bigla namang may lumabas na, anak na babae. Ay naku, sa mga mayamang pamilya tulad ng di ba karaniwan na, mag-iwan ng anak sa ina? Ang malamig na si Gi ay online na nag-aalaga ng anak. Sino ba ang nakakaintindi sa ganitong kontrast? Kumpanya ng Gu, si Brother Hansen talaga may anak na pala. Kumpanya ng Gu, Zizai, tingnan mo na. Di ka pa ba nakakakita kay Ginoong Gu? Sasabihin ko sa'yo, dinala rin ni Ginoong Gu ang kanyang anak na babae. Anak na babae ni Ginoong Gu, mukhang katulad ng anak mo. Tinitingnan ba ako ni Brother Hansheng? Bakit parang si Ginoong Gu ay nakatingin kay Tao Zai? Nanay. Ginoong Gu, mukhang namimiss niya si nanay. Nga. Nasa bahay si nanay, gulo-gulo siya ng gusto, kaya napilitan akong dalhin siya sa opisina. Mukhang alam din ng bata Sino ang may amoy nanay? Ang ibig mong sabihin ay, ako ba'y parang tatay? Hindi ko naman yun ang ibig sabihin, Brother Hansheng. Kung hindi marunong magsalita, tumahimik na lang. Yung, kami na rin muna magtatrabaho. Gong boss, pupunta rin kami sa trabaho. Ano ang gagawin araw-araw? Hindi kami kilala ng mama. Ngayon, kami na lang ang natira.
Isang ama at anak na umaasa sa isa't isa. Inanunsyo ni Assistant Cheng, kanselado ang pulong sa hapon. Bakit kaya? Sige siyan ganon ka. Mrs. ang shareholder meeting. Parang dahil nag-ikas ang batang babae. Ano? Ang AC Group nag-ikas ng batang anak ni Dave Slenny. Anong pakialam mo dyan? Akala mo ba ikaw lang yung pasanin mo? Si Zai Zi ay isang ina. Natural lang na ma-excite sa mga bata. Zai Zai, dahil nakansela ang pulong. Sige, magmadali na tayong kumain. Bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Kayo na lang ang kumain. Hindi na ako sasama. Pupunta lang ako sa banyo. Zai Zai. Mali ang daan mo. Iyan ang opisina ni Ginoo Gu. Tuwing araw, bakit biglang nagsusuka? Nababalisa na naman ba? Walang problema si Tianchen. Napakabait niya. Kanina, nakuha na siya ng nanay ko para matulog ng tanghali. Kaya't sinabi ni Assistant Cheng kanina, ay, kung hindi ko sinabi ito, baka hindi ka pumunta. Kung wala namang ginagawa si Tianchen, uwi na ako. Pumasok sa lungga ng lobo at gusto pang tumakas. Ginoong Gu, ngayon ay oras ng trabaho. Ako ay isang maliit na bahagi lang ng kumpanya. Bakit ako nakapwesto? Sa opisina ng presidente, oras ng tanghalian. Pagkatapos kumain, papalabasin na kita. Itong mga ito, mga pinapadala ni nanay. Sige na. Huwag nating sayangin ang inaasahan ni nanay. Kaya gagawin ko na agad. Pag lunch break, babalik ako uli. Kansing J, pasok na ako. Kapatid Hansheng, pumasok ka na. Kapatid Hansheng, kanina, sino kausap mo? Sino ang nagpayag sa'yo na pumasok? Lumabas ka, wala namang ibang tao dito kay kapatid Hansheng. Bakit ka ang sama ng loob? Pareho lang ang sinasabi ko. Ayokong sabihin ito ng pangalawa. Si Papa iyon. Inapunta niya ako dito para dalhin ang bid. Mayroon din akong importanteng gawain. Compare Hansheng. Ilalagay ko ang dokumento dito. Pwede ka nang umalis? Hindi pwede. Sabi ng tatay ko, gusto niyang matuto ako mula sa'yo. Maghihintay ako dito hanggang matapos ka. Tapos na ako. Ako na mismo ang magdadala sa tatay mo. Narito na ang bid documents. Gusto mo na akong paalisin. Sige, hayaan mong tatay mo ang maghanap sa akin para pumirma. Kapatid Hansheng, dati, hindi ka naman ganito katigas sa akin. Samahan mo akong kumain. Ibibigay ko sa iyo ang bid document. Matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi na tayo nagkakasama sa pagkain. Tingnan mo, dala ko pa nga ang pagkain. Kaya dati, madalas silang kumain ng magkasama. Magkaibigan mula pagkabata. Magkapareho ang estado. Ano na ako ngayon? Bumababa ang anak mula sa langit, mama. Sinabi ba ng tatay ko sa'yo? Darating ako ngayon. Kaya naghanda ako ng 2 pagkain. Dapat sinabi mo agad. Hindi ko sana pinadala ang driver para dalhin ang pagkain. Akin naman talaga ang pagkain na yon. Anong tunog yan? Jay Bayan Bran. No, dati akong kakain kasama ka dati. At hindi na rin ako gagawin pa. Tandaan mo yan. Sa'yo. Ay, simpleng ugnayang boss at empleyado lang. Ibibigay ko na sa'yo ang bid document. Pagkatapos mong pumirma, aalis na ako. Bigyan mo ako. Ako na ang pipirma ngayon. Pasensya na talaga. Pasensya na talaga. Ngayon, pwede ka nang umalis. Kumusta? Nakauntog ka ba? Nakauntog. Nakauntog ka kay Jianran, di ba? Patingin nga. Wala akong masakit. Pumunta ka rito at umupo. May mga bukol na. Sinasabi mo pang hindi masakit. Hindi masakit. Gawin mong mas maingat. Gu Hansheng, bakit ngayon ay napakabait mo sa akin? Dahil ba ako si Tao Zai? O dahil ako ang ina ni Tian? Wala akong kaugnayan kay Jimaran. Wala kaming anumang relasyon. Ang pamilya Gu at pamilya Ji ay magkaibigan sa loob ng maraming henerasyon. May utang na loob ang pamilya Ji sa akin. Nangako na ako kay Tio Ji dati, na si Jianran ay manatili sa Gu Group. Kung ayaw mo, maaari ko siyang ilipat ngayon din. Hindi na kailangan. Siyang spoiled na bata.
babaeng mayaman lang. Hindi mo kailangan gawin yan para sa akin. Kung para sa akin, masisira ang relasyon ng pamilya G at pamilya Gu. Hindi ko. Kaya iyon. CJ. Ngayon ay ilalantad ko na ang ating relasyon. Ako ang babae ni Gu Hansheng. Hindi na kailangang magtiis pa. Sa lahat ng empleyado ng Gu Corporation, makinig kayo. Ngayon ay i-anunsyo ko. Pasensya na. Gusto mo akong suhulan? Panahon na. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Ang galing mong mang-aliw. Hindi lang galing, sobra pa. Nakapag-aliw na nga ng sobra. Cheng Ming, pumunta ka at mag-order ng afternoon tea. Yung mga paborito ng batang babae. CJ, aalis na ako. Hala, sandali. Bigyan mo ng isang order. Ang bawat tao sa kumpanya, dahil ayaw niyang ipaalam. Hindi ko na lang ito ilalabas. Sundin na lang siya. Boss, huwag kang mawala ng pag-asa. Maaaring ayaw lang ng ginang na mabuhay sa iyong liwanag. Isipin mo, kapag ito'y nailabas, paano pa makakapagtrabaho ang ginang? Hindi siya ituturing ng lahat bilang isang normal na empleyado. Ituturing lang siya bilang asawa ng presidente ng Gu Group. Sa mga ganitong bagay, mas matalino ka pa kaysa noong nagtatrabaho ka dahil hindi naaalala ng iba. Ang pangalan ko, tanging naaalala lang nila na ako ay ang pambihirang katulong. Sige na, mabilis ka nang maghanda, wala pang kinakain ang asawa ko. Sa loob ng kalahating oras, tinitiyak na makakain at makiinom ng maayos ang ginang. Ang buong kumpanya ay hindi matitigil sa papuri sa iyo. Siyempre, ikaw ang prinsesa ng pamilya G. Lumaki kasama si Ginoong Gu, na parang mga batang kaibigan. Sino ang may ganitong katapangan? Namang alis sa iyo. Tara na, pupunta tayo kay Ginoong Gu ngayon. Siguradong hindi maayos ang ginawa ng Easy. Tumahimik ka. Zai, finally, nakabalik ka. Ano nang nangyari? Katatapos lang sabihin ng Easy, dahil sa pagbabago sa estruktura ng kumpanya, ililipat siya mula sa opisina ng presidente. Zai, kumain ka ba ng maanghang kaninang tanghali? Ang labi mo ay namaga ng ganito. Branch, kung masakit ang tiyan mo, dapat ka nang kumain ng mas kaunti sa maanghang. Naiintindihan, hindi na ako kakain mula ngayon. Ginoong Gu, iniimbitahan ang lahat ng empleyado ng kumpanya na uminom ng afternoon tea. Diyos ko, parang ang araw ay lumabas mula sa kanlurang bahagi. Si Ginoong Gu ay nag-imbita ng buong kumpanya para sa afternoon tea. Ito ay binili ni Brother Han para sa akin. Kunin mo nga ako ng isa. Ginoo, iba ang iyo. Ito ay espesyal na inutos ng boss. Uy, sabi nyo, hindi naman siguro si Ginoong Gu ay bibili ng pagkain para sa isang tao, tapos lahat sa kumpanya. Ay bibigyan din, di ba? Oy, Zai, parang iba yung sa iyo, kaysa sa amin. Mukhang mas masarap, kinuha ko lang ng basta-basta. Tao Zai, ito si Gigi Hansheng, na bumili ng matamis para sa akin. Kung hindi dahil sa akin, baka hindi mo pa makakain ng ganitong kasarap na matamis, na ganito kasarap, di ba? Sigurado ka bang siya ang nagbigay sa iyo? Kung hindi, ano, baka para sa iyo yan. Isipin mo, kung hihingi ka sa akin ngayon, baka sakaling, payagan kitang dalhin ito pa uwi. Subukan mo ang lasa ng ganitong mamahaling panghimagas. Kumpanya ng Shai, tinatanggihan mo ako. Mukha mong may makeup, parang medyo natangay ng luha. Maghintay ka, hindi kita palalampasin. Sakay na tayo. Nasa harap ng kumpanya ito. Hindi pwedeng dito. Ayan si Tao Zai, diba? Asawa ni Tao Zai. Sabi nila, isang manggagawa lang daw siya. Paano siya nakakakilala ng mga nagmamaneho ng ganitong mamahaling sasakyan? Hindi naman. Bakit ganyan ang isip mo? Sobrang maliwanag. Bakit? Hindi pinapayagan ang mga mahihirap na makilala ang mayayaman.
Sigurado akong mayaman siyang naka-attach, na matandang lalaki. Sinasabi ko na nga ba, bakit mo ako ginanito ngayon? Tara na. Ngayon, ipapakita natin sa buong view, ang kanyang tunay na pagkatao. Kung hindi ka pa sasakay, baka mamaya ay may makakita sa iyo. Taos High. Gusto kong makita, kung sino talaga ang iyong sponsor. Kapatid Hansheng. Ginoong Gyu. Kapatid Hansheng, ito ba ay si Taos High, ang babaeng walang hiya, na lumalapit sa iyo, G. Iran? Sa tingin mo ba, basta't ang apelyido mo ay G, magagawa mong paulit-ulit, napabayaan ka, G. Hansheng? Huwag mong hayaan na, maakit ka ng ganitong babae, naging ina na siya, at may asawang mangingisda pa. 8 Uncle. Kung hindi mo mapapalaki ng maayos, ang anak mong babae, walang problema, tutulungan kitang palakihin siya. Ngayon, agad na umuwi ka na, tatay. Ngayon, nakatagpo ako ng assistant na si Tao. Gusto kong kumonsulta sa kanya, tungkol sa mga issue sa pagpapalaki ng bata. Kaya nagpa siya akong ihatid siya pa uwi. Ayaw kong marinig ang pangalawang bersyon sa kumpanya. Naiintindihan mo ba? Kahoy. Sip-sip. Ginoong Gyu, may tanong ka ba? Pwede mong ipasend sa akin kapag naayos na ni Cheng ang mga dokumento. Ipasa mo na lang sa akin. Salamat. Ayoko na sumakay sa sasakyan na to. Ingat ka, hindi na kita ihatid. Dahil sinabi ko na ihatid kita pa uwi. Hindi na pwedeng bawiin yon. Sakay na tayo. Sumakay na kayo. Hindi mo masabi na ikaw ang leader, Ginoong Gu. Maraming tao sa opisina ng presidente. Ginoong Gu, kaya mo pang tratuhin ang lahat ng pantay-pantay. Ihahatid mo kaming lahat pa uwi. Talagang kami ay nagulat. Huwag ka nang magsalita, ate. Ano ba talagang nangyari? Bakit naging ganito? Ang address. No 128 Park Road. Salamat, Ginoong Gu. Weihai Road, Shanghai Community. Salamat, Ginoong Gu. No 1, Yubei Street, Bangdong. Sa harap ng hotpot na tindahan. Salamat, Ginoo Gu. Zai. Ibilis mong sabihin ang address nyo. Kay Ginoo Gu. Address. Nasa bahay ko ang... Zai. Hindi mo alam ang address ng bahay mo. 1, Puno. Ginoong Gu, pwede mo ba akong dalhin sa Eugene by Villa? Nagtatrabaho ako dito ngayong gabi. Diyos ko, Zai. Ang hirap mo naman. Sa gabi, kailangan mo pang magtrabaho ng pangalawang trabaho. Para sa mga bata, di ba? Sakto lang, nandyan din ako. Baka si Ginoong Gu ay nagtatrabaho rin sa bahay na iyon. Kilala mo pa rin ako. Alaynan. Siguro kilala tayo. Hi, 88,888. Paalam, Yi Xiangyi. Zon. See you. Ibang babae, bigyan mo ako ng kahit 1%. Sabihin mo ang tungkol sa 10%. Ikaw lang. Natatakot kang lumayo. Wala man lang tayong pangalan. Nanay, sanga. Sino ang pumayag sa'yo na magtrabaho sa weekend na hindi natutulog? Ikalawang Economic Summit ng Haicheng. Ay naku. Nag-organisa ang kumpanya ng mga empleyado. Bukas, dadalo ako sa Economic Summit. Saktong-sakto, gagamitin ko ang weekend para mag-aral. Saktong-sakto, hindi naman masayang pagpunta. Hindi ba't ikaw ang may kasalanan, boss? Ang mga empleyado may magandang weekend na sinira mo.
Nanay, gusto kong mag-aral, walang kinalaman sa kanya iyon. Walang kaugnayan sa kanya. Kaya mag-aral ka ng mabuti. Sa susunod, susurin ko. Esan. Sa pagbubukas ng Economic Summit sa Haicheng, ako ang nagbigay ng talumpati. Pakischedule mo ako, boss. Hindi ka ba kailanman sumasali sa anumang pagsasalita sa summit? Bakit bigla kang pumayag? Suriin ang takdang aralin. Bundok. Sinasabi niyo bang, darating si Ginoong Gu ngayon? Ano nang iniisip mo? Si Han Sheng ay hindi kailanman dumadalo sa mga ganitong summit ng industriya. Hindi siya pumupunta sa mga internasyonal na summit, lalo na sa ganito, maliit na lokal na summit. Magsisimula na, umupo ka rito. Ako si Ji Iran. Kung hindi ka pupunta sa ganitong okasyon, kung pupunta ka naman, kailangan mong umupo sa unang hilera. Sige na lang, kami at siya, isang mayamang prinsesa. Hindi kami pwedeng ikumpara, dahil siya ay ipinanganak na nasa unang hilera. Ano man ang ating pagsisikap sa buhay, tayo'y maupo lamang sa huling hanay. Kahit na umupo tayo sa huling hanay, ang naririnig at nakikita natin, ay pareho lamang sa unang hanay. Si Yang Gong ay namatay sa kahirapan. Ngayon, ang ating Economic Summit sa Haicheng ay nakatanggap ng pinakamahalagang pagkakataon, pinakamabigat, na panauhing tagapagsalita. Tayo'y magbigay ng mainit na pagtanggap kay Ginoong Gu Hansheng, ang Pangulo ng Gu Group, upang magbigay ng talumpati. Si Ginoong Gu ay nandito sa ganitong maliit na summit bilang panimulang bisita. Maliit, bundok. Magandang araw sa lahat. Ako ang panimulang bisita ngayon, Gu Hansheng. Kailangan ko pa ang suporta ng lahat. Ngayon, susunod ay ang bahagi ng mga tanong. Ngayon, nandito, ang maraming kabataang may ambisyon. Bakit hindi subukan ni Ginoong Gu sila? Sige lang. Kung mapipili man ako ni Ginoong Gu, kahit sa summit na ito, makikita na ako, basta't maganda ang performance. Sa mga susunod na pagkakataon sa trabaho, mas marami na. Kaya, yung nasa gitnang hanay, yung nasa kaliwang bahagi ng huling hilera, yung nasa kaliwa. Bahay. Kaya. Sa gitnang hanay, yung nasa kaliwang bahagi ng huling hilera, yung nasa kaliwa. Zai. Alainan, ikaw yan. Nagtatanong si Ginoong Gu sa mga tao upang sumagot sa tanong. Sa gitna, huling hilera, sa kaliwang bahagi, ikaw ba yun? Tao Zai. Ikaw na naman. Ay ng Grupo Gu. Magandang araw, Ginoo Gu. Ako si Tao Zai ng Gu Group. Kamusta? Ang tanong ko ay, Grupo, pakiusap gamitin mo ang teorya ng hierarchy ng pangangailangan ni Maslow para suriin. Bakit ako narito ngayon, dumalo sa summit na ito? Zai, ang hirap naman ito, kaya mo ba? Anong antas ng Marxism? Ito ay ISBZ, teoryang kaalaman, di ba? Hidalawan Kono Economic Summit. Si Tao Z ay isang babaeng magsasaka na nag-aalaga ng bata. Paano niya malalaman ang hierarkiya ng pangangailangan ni Maslow? Maghintay kayo. Mabilis siyang magiging kahihiyan ng Guklan. Sana makita ko iyon. Guhit, maaari pa bang tanggapin siya? Antas ng pangangailangan ni Maslow. Nahahati sa 5 antas. Kabilang dito ang
pangangailangan sa pakikipag-ugnayan, pangangailangan sa seguridad, pangangailangan sa pisyolohiya, respetuhin ang mga pangangailangan, at ang pangangailangan ng sariling pag-unlad. Si Haichen pangalawa, dumating si Ginoo Gu sa Economic Summit, hindi lang dahil sa magandang pagkain at tirahan ng host. Si Haichen pangalawa, hindi ito natural. Sa mga pangangailangan ng lipunan, sa ating Economic Summit ng Haichen, dapat nandito ang ating Gu Group, maraming mga kasosyo. Naniniwala ako na ang talumpati ni Ginoong Gu ay tiyak na magpapadali sa ating pakikipagtulungan. Sang-sang, talagang hindi mo maitatago ang iyong kakayahan sa pagtugon sa pangangailangan ng sariling katuwang. Hawak ni Ginoong Gu ang ekonomiya ng Haichen. Nais din niyang ipasa ang kanyang karanasan, pangalawa at kaalaman, ibinabahagi sa bawat isa sa inyo upang makamit ang sama-samang kasaganaan. Sa prosesong ito, naabot din ang paggalang sa halaga. Pangalawa, Haichen. Ang galing ng sinabi mo, grupo ng Gu. Talagang maraming talento. Ginoong Jai, sabi mo isa lang siya, isang probinsyanang nanay, hindi ko akalain grupo ng Gu. Kahit isang empleyadong naging ina, ay ganito kagaling. Iyan tao. Yung sinabi mo kanina, parang nakita ko na si Igu. Talagang hindi ka nagkamali sa mga tao na inalagaan ni Igu. Idalawa di Haichen, ang mga halaman na inaalagaan ko. Natural na may bahagyang kamukha ko. Ay, tingnan nyo nga. May suso na siya. Hidalawa di Haichen. Sa tingin ko, nagkaanak na siya. Uwi ka na lang sa bahay, alagaan mong mabuti ang anak. Huwag kang lumabas para magmukhang tanga. Ay, kahit gaano ka kapangyarihan, pag may anak ka na, kailangan mo ring bumalik sa pamilya, di ba? Tingnan mo itong magandang summit. Ang pangit naman itong nangyari. Tumahimik ka. Bundok, tumahimik ka. Kapatid na Hansheng, yung itsura niya kanina, sobrang nakakadiri, talagang nakakasira, sa imahe ng Gu. Sino man ang nagsabi tungkol sa kanya kanina, si Gu ay hindi na makikipagtulungan kailanman. Pasensya na. Huwag kayong tumawag kay Gu. Nagkamali ako. Kan Shengji. At ikaw, Jianzran. Mula ngayon, tanggalin si Jianran. Ang Gu sa buhay na ito, hindi siya tatanggapin. Ni anuman sa mga kumpanya sa Haichen, hindi rin siya tatanggapin. Han Shengji, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Taos Hai. Ang paglabas ng gatas habang nagpapasuso ay isang walang masyadong ikinababahala na pangyayari na nararanasan ng bawat mapagmahal na ina. Sundin mo lang ang sinasabi ko, palitan mo ang damit, iwan mo na sa akin ang iba. Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis kahit saan. Tumingin ako sa ibang direksyon, palitan mo muna ang damit mo. Maliit. Ako, nakaayos na ako. Kamusta? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Kailangan mo bang tumawag ng doktor? Wala naman. Gu Hansheng, kakatapos ko lang. Nagbigay ba ako sa Gu Group? Ahihiya. Zai. Ila ang tunay na nahihiya. Ng grupong Gu ay nakarating sa puntong ito. Hindi dahil sa dangal ng isang magandang kumpanya, sa ay dapat magbigay ng halaga sa awat ina sa trabaho. Kaya nilang tumingin ng may pagmamataas at lumabas. Pero, hindi talaga nila papansinin ang sagot ko. Ika'y titingnan lang nila bilang isang inang nagpakita ng kahihiyan sa harap ng lahat. Taos Hai, ikaw ay isang nanay, ngunit hindi ka lang isang nanay. Ayokong sabihin sa'yo na maging isang ordinaryong ina lang. Mas gusto kong sabihin sa'yo, magpatuloy ka lang ng buong tapang. Kung bumagsak ang langit, ako ang haharap para sa'yo. Maliit, pang, bundok. Sangsanga, ang galing mo. Ipinahayag ko, mula ngayon, ang grupong Gu, magkakaroon ng kumpanya, ng mga silid para sa mga ina at anak, at mga pahingahan para sa lahat ng mga babaeng may anak. Magkakaroon din ng mga daycare. Sa lahat ng mga lugar ng trabaho, ang mga bata na wala pang 3 taong gulang, ay maaaring dalhin sa kumpanya, libre ang pangangalaga. Bukod pa rito, lahat ng empleyado ng grupo Gu ay hindi dapat magdiskrimina, at huwag basta-bastang magpapalayas ng mga babaeng may anak. Malakas ang dating ni Ginoo Gu. Kung gusto ninyong magpasalamat, pasalamat kayo kay Assistant Tao. Bumalik na ako.
Araw-araw. Nanay, umuwi na. Alaynan. Araw-araw. Tawagin mo si tatay. Ah, tatay. Hey, tingnan mo. Kakakatawag lang niya sa akin na tatay. Araw-araw. Tawagin mo ulit. Ah, tatay. Fang. Kaya pala si Gu Hansheng at iba pang karaniwang tatay ay walang pinagkaiba. Ibig bang sabihin, tayo rin. Uwi na. Nanay. Pinalitan mo ng anak, mula pagkabata. Hindi ko siya nakita nang umiti ng ganito. Tatay at nanay. Kakarating lang, araw-araw tinatawag akong papa. Ah. Araw-araw, tatawag si Lola. Araw-araw, tatawag si Lolo. Araw-araw, tumawag ulit ng daddy. Ito ba talaga? Ang sabi-sabi na ako, ay minamahal ng buong pamilya ng mayaman. Salok. Ito, mukhang kailangan na niyang mag-ihi. Dadala ko na siya para magpalit. Zai. Sa susunod, ang pagpapalit ng diaper. Hayaan mong gawin ng tatay ng bata. Kung hindi, laging umiiyak ang bata. Kapag umiiyak, tatawagin ka. E di mapapagod ka. Ay naku, di ba't pagpapalit lang ng diaper iyon? Napanood ko na ang video. Kayo, wag ninyong maliitin ang aking kakayahang matuto. Halika. Para sa aking munting prinsesa, palitan ang diaper. Halika. Ah. Yun. Bata. Araw-araw. Maliit na masamang bata. Alam mo bang nagkaproblema ka? Sa buong mundo, ikaw lang ang may lakas ng loob na gawin yan. Sino ang nag-utos sa'yo? Natawagin ang aming prinsesa. Ay, halika. Tatay, yakap. Hindi ba't ihi lang ito? Ihi sa mukha ng tatay. Ah, kasi araw-araw, gusto niya ako, di ba? Ganyan ka. Balang araw mapapabayaan mo siya. Huwag kang mag-alala, may mga anak na babae. Mayroon ding mga ina. Nanay, parang tinatawag ako. Nanay, sulyap. Maganda ba? Maganda. Ito ay sa iyo na. Ito, ako, nanay, ulit mong akong pinaglalaruan ng pera. Wala akong pagkakataon suotin ito. Binilhan mo ako, para lang masayang. Sino ang nagsabing walang pagkakataon? Ganito, bukas ang salusalo ng pamilya Gu. Ikaw na lang ang mag-attend para sa akin. Ako. Hindi ko kaya. Sa ganitong mahalagang okasyon, paano kung mapahiya ko kayo? Ang salusalo ng pamilya Gu. Kayo na ang bahala, at saka sa pamilya Gu. Ikaw ang bida. Sila ay mga bisita. Isipin mo na lang na magpahinga ka. Walang dapat ipag-alala ang bata. Alaynan. Gusto ko pa rin. Hindi. Bilisan mo. Subukan mo, kung bagay sa iyo ang damit. Hindi mo pa balak ipaalam ang relasyon mo kay Zai. Huwag mo akong sabihan na gusto mong pumunta sa Mother Lucy. Anong sinasabi mo, nanay? Ngayon, gusto ko lang siyang bigyan. Isang proseso ng pag-aangkop. Ang kanyang nakaraang buhay ay walang gaanong seguridad. Kaya ngayon, gusto kong unti-unting gawin ito. Eh di parang, pinapainit na pala ka. Matapos ang araw-araw na buhay, palagi na lang akong may pakiramdam na nagbago ang katawan ko. Wala namang ganun. Zai, sobrang ganda mo talaga. Ang ganda. Tingnan mo, araw-araw na lang sinasabi na maganda. Mga bata, pero hindi ako nagsisinungaling. Sinasabi ko pa rin ang parehong, kung bumagsak ang langit, ako ang magtatanggol sa'yo. Sa mga aktibidad ng pamilya, ikaw ang pangunahing. Sila ang mga bisita. Nandito kami upang mag-alaga. Maging kampante ka at gawin mo lang. Pupunta lang ako saglit at babalik. Hindi ko kayo bibigyan ng problema. Maging tahimik lang kayo sa trabaho at sa inyong mga date. Mag-enjoy kayo. Hintayin niyo akong matapos sa meeting. Babalik ako para sa'yo. Maaari akong umuwi mag-isa. Sakto lang. Ito at ang kumpanya, hindi ba magkaibang direksyon? Sabi ko, sakto lang kaya sakto lang. Maghintay ka lang sa akin. Pagkatapos ng meeting, susunduin kita. Anong nangyari? Tumawag ka sa akin anumang oras. Naiintindihan.
Zai Zai. Tandaan mo, ikaw ang may-ari. Sila ang bisita. Ang malamig na boses na ito, hindi ko alam kung ano ang iniisip. Talagang nakapasok ang batang iyon sa tahanan ng pamilyang Gu. Akala ko pa nga, ipapakilala ko ang aking pamangkin sa kanya. Hindi ba't dahil sa kanyang tiyan ito? Ang mga tunay na Gu, palaging kulang sa mga anak. Siguradong niloloko niya ang anak kapag pinipilit na siyang magbitiw. Pero nakikita ko si Gu Hansheng sa kanyang trato, parang hindi siya pinipilit na magbitiw. Ito, gusto lang niyang kilalanin ang anak bilang bahagi ng angkan. Hindi naman ito sinabi sa iba, di ba? Hindi naman tayo pwedeng sabihin sa kanila na ang aming maliit na ginoo ng Gu ay galing sa tiyan ng isang ligaw na batang babae, di ba? Para sa akin, mas mabuti pang hikayatin natin si Jianggi Gu. Kapag lumaki na ang mga bata, diretso na sa inan ang nag-iwan. Narito na, narito na. Magandang araw sa lahat. Magandang araw sa lahat. Bakit ikaw? Nasaan si Ginoong Gu? May kaunting bagay ang nanay ko. Hayaan mong ako ang kumatawan sa kanya. Ang tawag mong nanay, talagang napaka-sweet naman. Kailangan talagang samantalahin ang oras na ito, dahil sa hinaharap kapag lumaki na ang bata, hindi na siya makatawag, tara na, tara na. Tao Zia, huwag niyo nang sabihin na ginagago namin kayo lahat. Ito ay tradisyon ng pamilya Gu. Bagong asawa, unang beses sumasali sa salu-salo ng pamilya. Kailangan magpakita ng kaunting sinseridad. Ate sa asawa ni Kuya, hindi ako marunong uminom ng alak. Ako pa rin, walang kahit kaunting sincerity. Gusto pang pumasok sa pinto ng pamilya namin. Magpakita ka naman ng kaunting sinseridad para makaupo at makapasok sa mesa. Pinangako ko kay Mama at kay Gu Hansheng, hindi ko sila lolokohin o gagawin ng masama. Uminom ka ng mabilis, siguro hindi naman magkakaproblema. Ano ang halaga ng pagdala ng baso? Ngayon, nandito ang lahat na maituturing mong mga nakatatanda. Kailangan mong magbigay galang sa bawat isa. Kung hindi, baka may magsalita na hindi marunong sumunod sa mga patakaran si Hansheng. Si Gu Hansheng ay napakabait. Hindi ko maaring maging dahilan para atakihin siya ng iba. Ang kanyang buhay dapat ay perpekto at walang kapintasan. Bundok. Tia, ginawa ko na. Kayo na ang bahala. Bilisan mo. Maraming matatanda sa likod. Naghihintay sila sa'yo. Dalawa. Tia, ano ang ibig mong sabihin nito? Ang ibig kong sabihin ay, ikaw ay mula sa isang bundok, lumabas ng mga ligaw na manok, hindi ka rapat-dapat sa hapagkainan ng pamilya Gu. Kayo, sobrang labis na kayo, hindi ba kayo natatakot? Sabihin ko ba kay Gu Hansheng? Akala mo talaga, ikaw na ang magiging may bahay ng pamilya Gu sa hinaharap. Sa tingin mo ba'y, talagang pakakasalan ka niya? Hindi naman siya kundi naghahanap ng libreng yaya para sa bata. Kahit na ako ay yaya niya, hindi niyo ako dapat ganyanin. Dahil simulat sa pool, hindi niyo ako tinanggap. Bakit kailangan niyo akong pilitin na uminom ng ganitong karaming alak? Pinipilit ba namin kayo? Wala naman. Kayo, anong meron sa amin? Kami ay nagtuturo lang sa pamilya Gu. Isang katulong na gustong umangat. Hindi ko kailanman pinangarap ang posisyon ni Gian Gu. Ako ay isang ina ng isang bata. At iyon lang. Akala mo, kapag itinaboy ka na sa pamilya Gu, kilala ka pa ng batang ito. Ha 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 ha. Isang pinakamayamang pamilya sa Hicheng. At isang probinsyang dalaga na ulilang walang magulang. Sinasabi mo, sino kaya ang pipiliin niya? Hindi pa kayo karapat-dapat mag-utos-utos dyan. Sinasabi mo, sino ang pipiliin niya? Hindi pa kayo ang dapat makialam dito sa mga usapan. Dahil hindi ninyo ako tinatanggap, uuna na akong umalis. Gusto mong umalis? Sige lang. Linisin mo ang platong ito na parang aso, at saka ka namin papakawalan. Sobra na ang pang-aapi nyo. Bitawan mo ako. Sipsipin mo. Bitawan mo ako. Sipsipin mo na. Hey, Zai Zai. Huwag mo akong pakawalan. Dila. Zai Zai. Kahit ang mga taong taga-Gu pamilya, matapang pa rin. Sawa na silang sa buhay. Aso ng Gu pamilya, dapat maging ganito ang itsura ng isang aso. Kain na.
Come, magmadali, mag-record. Nagre-record. Kumain ka na. Tumigil ka. Sakay. Isa. Bakit uminom ka ng ganitong kalaki? Wala akong sakit. Ganyan ka na. Sinasabi mo pang wala kang sakit. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang mangbuli sa asawa ni Gu Hansheng? Hansheng, ganitong babae, ang pinakasalan mo sa pamilyang Gu, na wala ng muka ang buong pamilya Gu. Ang ginagawa namin ay para tulungan ka, at para rin sa buong pamilya Gu. Palayasin mo ang aking tiyahin, mula sa talaan ng pamilya Gu. Gu Hansheng, nawawala ka na sa katinuan. Siya ay iyong tunay na tiyahin. Nandito pa ako, pamangkin. Para lang sa babaeng ito, pinalayas mo pa ang aking tiyuhin mula sa angkan. Hansheng, huwag kang magpaloko sa babaeng ito mula sa baryo. Huwag kang mawalan ng bait para entrar na familya Gu. Elafaria Kolker Koisa, at expulsar min Hachayav. The Ervor genealogica da familia Gu. Gu Hansheng, no si Eskia. Kusomos uma familia. Vox ki Eskasaram. Inamin ko na kayo ay mga taga Gu. Kayo ay nagngangalang Gu. Hindi ko tatanggapin. Kahit magbigay pa kayo ng sapato sa asawa ko. Hindi kayo karapat-dapat. Boss. Monitor. Huwag panoorin. CJ. Ayos lang. Dahil ito ay salu-salo ng pamilya. Bilang nakababatang henerasyon, syempre, kailangan kong alagaan kayong lahat, tito at tita. Bitawan mo ako. Dahil sobrang mahilig kumain, kaya't pakainin mo ako ng sapat. Kung hindi mo kakayanin, walang makakalabas. Umuwi na ako. Ilagay mo ako sa lupa. Sige na, sige na. Halika. Anong nangyari? Ang sarap. Bakit ang init? Okay lang, nahihilo lang ako. Tara, uwi na tayo. Hug, turuan, sang-sang, lasing ka, uwi na tayo. Ah, hindi mo ako niyayakap. Ibig sabihin ayaw mo na sa akin. Wala, hindi kita ayaw. Eh ikaw, hawakan mo ako. Uwi na tayo muna. Zai. Lasing ka na. Uwi na tayo muna. Uminom ng gamot panggaling sa lasing. Matulog ka na lang. Ah, hindi mo ako hinahalikan. Baka hindi mo na ako mahal. Hindi, wala akong ganun. Sige na, nahalik na. Uwi na tayo. Zai. Gusto mo bang patayin ako? Zai, huwag kang gumalaw. Aking ninuno, huwag kang gumalaw. Ayos na, uwi na. Gusto na kita talaga. Turuan, mag-aaral, turuan, bumalik. Tingnan mo, sa susunod, papainumin kita ng kahit isang patak ng alak. Alak. Ang hirap uminom ng alak. Ay. Kahit na hindi masarap, uminom ka pa rin. Kung hindi ako uminom, sasabihin nila na hindi maganda ang ugali ko. Ayoko sila ang magsabi na hindi maganda ang ugali mo. Kaya hayaan mo na lang silang magsalita. Hindi ka mag-aasawa. Maaari nilang sabihin ang tungkol sa akin. Bahay, ngunit hindi nila maaaring sabihin ang tungkol sa iyo. Zai. Ako. Zhang, gustong matikman ang lasa ng alak. Matapang pa rin ang lakas ng alak na ito. Nakakatakam at gusto pang tikman. Gu Hansheng. Shuang, pwede mo ba akong dalhin pa uwi? Uwi na tayo. Esan, Shuang. Araw-araw. Magaling. Ako si Mama. Mabait. Pakainin kita ni Mama. Ay. Si Tayan Tian ay natutulog na sa kwarto ng sanggol. Dapat tayo ay tahimik. Huwag siyang gisingin, okay ba? Dapat maging masunurin si Zai. Ang mga batang hindi sumusunod ay mapapalo. Ininom na natin ang gamot. Nan, halika. Asawa. Hindi ko maabot. Ikaw, anong tawag mo sa akin? Tatay. Asawa. Bahay, maliit. Kaya tatay. Hello, kumusta ka? Nan.
Hey, yung gamot ay natapos na. Matutulog lang at gagaling ka na. Ang init. Ikaw nang magpalit ng damit. Nan. Hindi matanggal. Ay naku, bakit hindi matanggal? Sige, tutulungan kita. Okay lang ba? Pero huwag kang sumilip. Hindi ako sisisilip. Nan. Maliit. Kailan ka magigising? At magiging ganito, na nagtitiwala at umaasa sa akin. Bakit ang ganda ng panaginip na ito? Ang pakiramdam ay napakatotoo. Ako. Tayo. Nan. Hindi naman ito ang unang pagkakataon. Bakit ka kinakabahan? Gu Hansheng. Hindi naman ako muling nagbubuntis, di ba? Oh. Gu Hansheng. Baka naman ako ay buntis ulit. Oh. Anong iniisip mo? Kahapon parang lasing ka. Akala mo anong magagawa ko? Sige na. Nabigyan na ng gatas si Tiantian. Inihanda ko na ang almusal sa mesa. Pupunta na ako sa opisina mamaya. Ikaw. Huwag mo akong alalahanin. Gusto kong mag-isa. CJ, mag-isip ng tahimik. Tandaan mo akong isipin. Kaya. Ano ba talaga tayo ngayon? Araw-araw, ang mama ay talagang gustong bigyan ka ng tahanan. Ngunit ngayon, parang medyo naging makasarili ang mama. Tatay. Araw-araw, gusto mo ba na laging kasama si tatay at nanay? Mabuti si nanay. Kahit na, hindi ang pinakamabuti si nanay. Pero kung sakali, sino ang pinakaangkop? Araw-araw, para sa 3 tao. Mama, laban. Xiao Jun, nakapurso ka na ba ng lalaki? Kailangan mong magpursige. LV is Sri. Hindi ako. Ito ay isang kaibigan ko. Akala ko, gusto mong ligawan ang asawa mo. Pero ngayon, sila ay may isang anak. Ngunit ang anak na ito ay isang aksidente. Kung hindi dahil sa anak na ito, sa kanilang dalawa, maaaring sa buong buhay nila, walang masyadong ugnayan. Halimbawa, sa amin ni Ginoo Gu. Bundok, halimbawa, at kasama ang aming Gigu. Nan. Ibig sabihin, dahil sa batang ito, ngayon ay magkasama sila. Oh, unang kasal pagkatapos ay pag-ibig. Unang kasal ay unang kasal. Hindi ko lang alam kung mayroon pang huling pag-ibig na ganito. Sa aking karanasan sa maikling palabas, itong lalaking ito, dapat nang mahal na niya. Talaga. Kung hindi, tulad ni Kisian, isang mayamang pamilya, dapat namang madali lang ang mag-iwan ng anak sa ina, di ba? Tingnan mo, ang nanay ng anak ni General Go. Hindi rin naman siya kailanman lumabas. Lahat ng tao nagsasabi. Siguradong iniwan siya ng ina para sa anak. Pero kung sakali, baka naman dahil sa batang ito, sila nagsasama, walang kakulangan ang batang ito ng stepmother, at wala ring kakulangan sa mga yaya. Bakit kailangan pang pilitin ang sarili, na makisama sa isang tao na hindi mo gusto, para sa bata? Naiintindihan ko na. Salamat sa iyo, Xiao Jun. Kapag may pagkakataon, isasama ko ang asawa ko. Kasama ang anak na babae. Treat kita sa pagkain. Pupunta ako para dalhin ang dokumento kay Yu. Gu Hansheng. Bahay. Tita. Ang aking pamangkin. Bilis, ipakita mo kay Tia. Kung gumanda ka na, bakit ka nandito? Siyempre, para makita ka. Grabe. Sino itong magandang babae? Mukhang kilala niya si Gigyu. Parang sobrang close sila. Pumayag si Ginoong Gu na siya. Ay makagalaw. Mukhang pareho silang nagmamadali. Naiba kay Jianran. Ano sa tingin mo, Zaizi? Ito ang unang pagkakataon na makita siyang nagtatawa ng ganito sa opisina. Narinig ko na naghanap ka ng pamangkin na asawa para sa akin.
Pamangkin na babae Sandali, ipakikilala ko sa inyo. Nandito lang. Alaynan, nasaan na? Sinasabi ko sa'yo, marami akong dalang regalo. Para sa kanya, ikaw lang ang pamangkin ko. Huwag mo akong biguin. Naiintindihan ko. Tara na, punta muna tayo sa opisina. Sandali lang. Lumipad ako ng mahigit 10 oras papunta rito. Nakakapagod talaga. Dalhin mo ang aking maleta. Ibigay mo sa akin. Okay. Paalam. Bata, kunin mo ang aking maleta at dalhin mo sa akin. Okay. Paalam. Ano ang nangyari, Zizay? May buhangin sa mata ko. Taozhay, magandang araw, Ginoong Gu. Ikaw, kumuha ka ng 2 tasa ng kape sa opisina ko. 1 tasa na may buong asukal at doble gatas. Opo, Ginoong Gu. Ayan, Jai. Ito, lahat ay mga tala ng mga aktibidad ni Taozhay sa kumpanya. Nakipag-usap na naman siya kay Hansheng. Dinala ni Egu ang isang babae sa opisina. Inutusan niya si Taozhay. Pumunta ka bumili ng kape. 1, 2, 3. Lahat ay kailangang makipag-agawan sa akin. Talagang masikip ang daan ng mga kaaway. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Dalhin mo si Taozhay sa akin. Kapag natapos na ang usapan, ibibigay ko sa iyo ang numerong ito. Bundok. 2 tasa ng kape. 1 tasa na may buong asukal at doble gatas. Pinapayagan niya siyang humawak. Tinulungan niya siyang itulak ang maleta. Kahit na naaalala niya, ang lasa ng kape niya, mukhang napakaangkop nila. Magandang araw, nandito na ang kape ninyo. Pinaabot niya sa akin na dalhin ang kape, para ipaalala sa akin na lumampas na ako sa hangganan. Taozhay, nandito ka pala. Anong nangyari? Kumperensya ng mga kasamahan. Ikaw na lang ang kulang. Naghihintay na ang lahat sa'yo. Kailangan ko pang dalhin ang kape kay Ginoong Gu. Sino ang magdadala ng kape? Hindi ko ito dadalhin. Hahanap ako ng ibang tao para dalhin ito sa loob. Kailangan ko pang umuwi para alagaan ang bata. Sige, kayo na. Hindi na ako sasama. Ay naku, sige na. May bata pa naman, di ba? Nasaan ang asawa mo? Uwi rin naman. Nakatingin sa isa't isa. Mas mabuti pang sumama na lang tayo sa salu-salo. Pumunta na sila Xiao Jun. Babalik pa tayong makikita si Gu Hansheng. Kung sakaling dalhin niya yung babae, pabalik sa tahanan ng Gyu, paano ako haharap sa sarili ko? At itong kape. Babalik pa rin ako sa harap ni Gu Hansheng. Baka dalhin niya yung babae na iyon. Sa bahay ni Gyu, paano ako haharap sa sarili ko? At itong kape. Pupunta ako sa opisina. Sasama ako sa'yo. Pero, tama, siya rin ay mula sa kumpanya natin. Hayaan mo siyang dalhin ito sa opisina ni Ginoong Gu. Tara na. Taozhay. Naging ganito na ako ngayon. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Hindi maganda ang buhay ko. Huwag ka ring umasa na magiging maganda ang lahat. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Taozhay. Bundok. Maliit. Matagal na hindi tayo nagkita. Taozhay. Kung magagawa niyo lang si Taozhay, mapahiya at mawala ng pangalan. Ito na. Ang sa inyo na. CJ. Pero huwag mong kalimutan, itong batang ito ay nakadikit kay Ginoong Gu. Tingnan mo ang asa ni Gian J. Malalaman mo na. Yung batang si Taozhay, tiyak na nagiging babae sa labas. Nalaman ito ni Gian J. Kung hindi natin kikitain ang perang ito sa mga nakaraang araw, dahil sa mga paghihirap ng batang iyon, hindi ba't sayang naman ang lahat? Yung batang iyon, kung talagang makapasok siya sa tahanan ng Gyu, syempre, madali na lang tayong patayin. Isang salita lang ang kailangan. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng hakbang? Walang makikinabang. Sa oras na iyon tayo ay hawak ang perang ito, lumipad ng malayo. Huwag kang mag-alala. Yung batang si Taozhay, hindi naman siya kundi naging babae. Nabuntis ng ibang tao. Kung gusto nating mapahiya siya, madali lang yan. CJ. Anong plano nyo? Kawayan, nahanap na kita, Hindi ka na pwedeng magpatuloy sa maling gawain. Magbigay tayo ng hustisya. Siya ay kanyang tunay na tiyuhin at tiyahin. Itong batang ito, nasa labas, nagiging babae ng iba. Sila ang nagiging dahilan kung bakit hindi kami makapagtaas ng aming ulo. Ano bang sinasabi nyo? Hindi nakapagtataka na hindi ko kailanman nakita ang kanyang asawa. Akala ko iba palang babae. Kitang-kita na ito,
ay nagkaroon ng anak na babae. Nabigo sa pag-akyat sa posisyon. Kawawa naman ang bata pagkapanganak. Ay illegitimate na. Nakikita ko na hindi ka na makakapagtagal sa Gu family. Zia. Ganito, bumalik ka sa akin. Bumalik ka sa akin. At kasama ang tiya mo, babalik tayo. Makakasama natin si Lawang. Mabuti ang buhay natin. Pinatawad ka na ni Lawang. Tumakbo, tumakbo. Ikaw, bitawan mo ako. Hindi ako ibang babae. Ang anak kong babae ay hindi also anak sa labas. Dao Zia, ang pamilya namin ang pamilya Dao. Ang dangal ng pamilya Dao. Naiwan mo na lahat ng iyon. Ganyan ka. Paano ako haharap sa ibaba? Sa mga namatay mong magulang. Kayo mga tao sa nayon, gusto niyong makilala ng mga tao sa lungsod. Maaari nating maunawaan. Ngunit, hindi mo rin dapat bigyan ng ibang babae Nasabi ko na, wala akong ginawa. Mga kasamahan, talagang wala tayong magagawa. Nang tumakbo siya kasama ang bata. Kami sa nayon, ay pinapalo ng lahat. Walang pag-asa sa buhay. Taos Hai, bumaba ka sa iyong sarili. Ayos lang iyon, pero paano mo maaring isama ang iyong pamilya? Kaya nga sinasabi nila, hirap na hirap let go ang anak. Hindi ka makakakuha ng lobo kung hindi ka magpapakasala. Sa panahon ngayon para lang sa pera, wala nang pakialam sa kabutihan at dangal. Bahay, mataas, Kaya nga sinasabi nila, hirap na hirap kang let go ang anak. Hindi ka makakuha ng isang lobo. Sa panahon ngayon para sa pera, wala nang pakialam sa paggalang at dangal. Makatrabaho ang ganitong tao. Talagang naiirita ako. Ang pinaka-importante kay Ginoong Gu ay ang kalidad ng mga empleyado. Kung alam niya ang ganitong bagay, hindi niya kailanman papayagan na may katulad niya na manatili sa Gu Group. Mas pipiliin ninyong maniwala, hindi namin alam kung saan nanggaling. Isang panig lang ang nagsasabi, ayaw din naming paniwalaan. Kasama mo sa trabaho araw-araw. Ganun ba? Akala mo sa ganitong pagtanggi, magiging patas ang lahat. Kung hindi mo naman ginawa, mga kalokohan na iyon, bakit kailangang walang dahilan, nasiraan ka? Ay naku, salamat. Buti na lang nandyan kayo, mga taong may pangunawa sa lungsod. Salamat. Talagang pinaparusahan nila. Walang katwiran si Hihui. Taos Hai, kung sinasabi mong hindi ka ibang babae, pagkatapos tawagin mo ang asawa mo para harapin siya at magpaliwanag. Kung hindi mo ito masabi, ibig sabihin ay ikaw ay ibang babae. Maliit. Tama nga. Tama ang sinasabi. Tama. Tumawag ka sa asawa mo ngayon at ipatawag siya. Patawag mo siya dito. Sandali lang, hindi naman niya talaga ipapatawag si Ginoong Gu, di ba? Kung mangyari ulit ang hirap na iyon, mamamatay kami. Huwag mag-alala. Tingnan mo, si Jianggi, Ren, dahil nandito na siya. Paano naman si Ren? Dahil sa isang babae. Napupunta dito ng personal. Na hindi ko naman ginawa. Bakit ko kailangang patunayan ang sarili? CJ, di ka titigil hanggat hindi ka nakakarating sa Yellow River, tama? Ngayon, gagawin ko ito sa harap ng lahat. Ipapakita ko ang tunay mong mukha. Gusto ko ring malaman ni Han Shengje na ako lang, sila ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Bilisan, hawakan mo siya. Hindi ka ba tatama? Tatama ako. Magandang araw. Ang numerong iyong tinawagan ay hindi makakonekta sa ngayon. Nasa tawag. Tita, lalabas muna ako. Gu Hansheng, hindi ko inasahan na darating ang araw na makikita kitang nagiging tanga sa pag-ibig. Tita, yung katulad mo na hindi kasal, hindi mo maiintindihan iyon. Umalis na ako. Nasaan si Taos Hai? Ginoong Gu. Sira ang coffee machine. Bumaba siya para bumili ng kape para sa iyo. Sige, salamat. Bakit hindi sinasagot ng asawa mo ang tawag mo? Hindi naman. Baka ayaw na sa'yo ng tao. Ibalik mo sa akin ang telepono. Nadulas lang. Magandang araw. Ang user na tinawagan mo. Halo, sa loob ng 1 minuto. Kailangan kong malaman kung nasaan ang aking asawa. Kayo, Taos Hai. Sasabihin ko sa'yo, isang pabo sa bundok, hindi kailanman magiging isang gintong phoenix. Pinapayuhan kitang magpakabait. Saan ka nanggaling? Saan ka pupunta? Kayo, Taos Hai. Sasabihin ko sa'yo, ang mga bundok na manok sa libis ay nakatakdang hindi maging gintong phoenix. Pinapayuhan kita na mag-ingat ka na. Saan galing? Saan ka pupunta? Sige na, Taos Hai. Huwag ka nang magpapansin, sumama ka na sa akin. Ayaw kong umalis kahit saan. Dito ang bahay ko. Huwag niyo akong piliting umalis. Ikaw lang mag-isa, babae. Nagmamalaki ka pang pag-usapan ang pamilya dito. Talagang nakakatawa. Tao Sigang, nakalimutan mo na ba ang huli? Pirmahan mo ito, na aplikasyon para sa voluntaryong pag-alis. Mula ngayon, ikaw at ang Gushai ay wala nang anumang ugnayan. Wala akong kasalanan.
Bakit ako pipirma? Dapat si Gu Hansheng ang pumirma para sa akin. Karapat dapat ka bang tawagin siyang Hansheng J? Bilisan mo at pirmahan na siya. At pagkatapos ay dalhin siya. Bitawan mo ako. Tama na. Tigil, kapatid Hansheng. Ayos na. Nandito na ako, kapatid Hansheng. Dumating ka sa tamang oras. Isa siyang walang hiya na babae. Ngayon, alam na ng lahat sa lugar na ito. Yung bata niya ay ipinanganak sa labas para sa mga matatandang lalaki. Finally, nandito ka na. Tao Zai, anong ginagawa mo? Paano mo magagawa na yakapin ang aking Hansheng Ji ng walang hiya? Bitawan mo ako. Yakap ako ng asawa ko. Wala kang karapatang magsalita dito. Ano ang tawag mo sa kanya? Asawa. Tao Zai. Ako si Gu Hansheng, ang lehitimong asawa ng pamilya Gu. Iya ang tunay na ina ng aking anak na babae. Yung gagalawin mo siya, agalawin mo ang buong pamilya ko. Hindi ito possible. Aano ka makakapag-asawa ng sang probinsya nung walang alam? Hindi ba? Iya ba ay nanghihimok sa iyo gamit ang bata? Kapatid na Hansheng, kami talaga, ang tunay na magkapareha sa langit at lupa. J. Iran, yung mga ginawa mo dati ay walang halaga. Ayokong makipag-away sa iyo. Pero ngayon, ang gumagalaw ay ang aking buhay. Maliit, kahit na si Hansheng, lahat ng ginagawa ko ay dahil mahal kita. Saka lang siya mahal ang pera mo. Ako lang ang nagmamahal sa iyo. Ang taong mahal ko, kailangan lang ay mahalin siya. Tao Zai, tito, pakiusap. Mali ang tito. Pakiusap, tingnan mo, dahil tayo ay isang pamilya. Ikaw, Ginoong Gyu, patawarin mo ako, okay lang ba? Isipin mo na lang na humihingi ako ng tulong. Matagal na kitang inalagaan. Ikaw, patawarin mo kami muli. Nangangako kami na hindi na kami lilitaw sa harap ninyo. Hindi na kami magpapakita. Sa bagay na ito, ikaw ang magdedesisyon. Nandito ako para suportahan ka. Anong ginagawa mo? Ang tama ay ang tama. Nakatanggap na ako ng report sa pulis. Nagsisinungaling kayo at naninira ng reputasyon. Nanghihingi ng pera para pumatay. Magbabayad kayo sa mga ginawa ninyo. Magkakaroon kayo ng kapalit. Tayo na. Tao Zai. Lahat, biyaya, lahat ng tahanan. Zai. Ayos ka lang ba? May nasaktan ka ba? Nanay, ayos lang ako. Huwag mong galawin ang manugang ng pamilya Gu. Makikipaglaban ako sa kanila. Ay. Asawa. Nanay, huwag kang magalit. Huwag mong saktan ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, pamangkin. Sa daan ng daan, nailagay ko na ang lahat ng stocks ng G family. Binenta ko na lahat ng short. Kung sinubukan nilang saktan ang aking hipag, gusto kong mapagsisihan nila na mawalan sila ng lahat ng yaman. Siya ang aking tiyahin. Kagagaling lang namin sa bansa ngayon. Talagang gusto kong ipakilala kayo. Ay, si Maliit na Tia pala. Kumusta, Zai? Ako si Maliit na Tia. Kung gusto mong pasabugin ang pamilya ng iba, ipasa mo lang sa akin. Tita, kumusta? Nan. Tayo na. Uwi na tayo para magpahinga. Pagod na si Zai. Tao Zai. Anong ginagawa mo? Bumangon ka na. Napakaraming tao. Tao Zai. Maaaring medyo nagmamadali. Maaaring biglaan din. Maaaring medyo magulo ako. Ngunit sa sandaling ito ang pinakagusto kong gawin. Tao Zai. Gusto mong bigyan mo ako ng isang tahanan. Gusto ko. Dumating na. Nandito na ang lahat. Araw-araw nandito. Araw-araw din nandito. Ay. Bundok. Maliit. Hindi pwede. Sobrang sakit. Pasensya na. Dahan-dahan lang ako. Dito nga. Zai. Ay naku, araw-araw. Huwag nating pakinggan ang hindi nararapat. Anong ginagawa nyo? Anak. Mahina si Zai ang katawan. Huwag mong gagawin. Inay. Nasprain ang kanyang kamay. Kakaalam lang namin. Kukunin ko ang gamot. Sila. Huwag mo na silang alalahanin. Kung sakaling masaktan ka ulit at hindi mo ako agad sinabihan, parurusahan kita. Paano ka paparusahan? Anong sa tingin mo?
Ganun ba? Hindi tama. Ituturo ko sa'yo. Ay naku, pasensya na. Talagang nasaktan lang naman ako, eh. Halika. Magandang gabi, Aynan. Halika. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi, Purple 5 Factory. Lila, Lila. Magandang gabi. Hindi pwede. Kailangan kong maligo ulit. Maliit. Normal ba na walang ipinadala sa loob ng 5 araw? Bakit hindi pa bumabalik si Xiao Jun? Hindi ka pa natutulog. May oras ka pang magpadala ng mensahe sa iba. Matulog ka na. Matutulog na ako agad. Anong ginagawa mo? Kung ayaw mong matulog, wag na. Aynan. Noong una ay nag-aalala ako na hindi pa magaling ang kamay ng ginang. Ngunit sa halip ay tinanong ako ng ginang kung ito ay problema ng asawa. Normal ba ako? Malalaman ng ginang mamaya. Nagkamali ako ng padala. Sana ay ipapadala ko. Tinatanggap ko lang ang mga aksyon bilang paliwanag. Bundok. Bundok. Bakit ang ganda ng suot mo ngayon? Saan ka pupunta? Sasamahan kita, at si Chayan Chen, pumunta upang gumawa ng isang mahalagang bagay. Anong bagay? Kumuha ng lisensya. Magparehistro. Halika, tumingin sa gitna. Ang bagong kasal ay sabay na niyayakap ang sanggol. Binabati ko kayong dalawa. Salamat. Talaga bang nagpakasal ako kay Gu Hansheng? Kamusta? Magparehistro ng bata. Pangalan ng ama, Gu Hansheng. Pangalan ng ina, T. Pangalan ng sanggol, Gu Zixu. Si Gu Zixu, batang kaibigan. Mukhang mahal na mahal ng iyong mga magulang ang isa't isa. Sa hinaharap, kayo na ay magiging isang pamilya. Salamat. Gu Hansheng. Salamat sa iyo, sa pagbibigay mo sa akin ng isang tahanan. Taos Hai. Salamat din sa iyo, sa pagpapasama sa atin bilang pamilya. Pamilya.